Lakad-lakad po tayo mga kapulubi, pahangin po. Exercise para iwas sakit. Meron po akong ubo at sipon, masakit yung lalamunan, malamig yung panahon. Ingat po kayo. Bigyan ko lang kayo 3 dahilan bakit nahihirapan at wala ka pang nasisimulan na tagumpay sa buhay mo. Una, hindi ka pa baliw. Pag sinabing hindi ka pa baliw doon sa pangarap mo, hindi ka pa baliw doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi ka pa baliw doon sa ginagawa mo. Bakit? Kasi hindi ka pa sigurado, undecided ka pa, wala ka pa talagang direksyon na gusto mong masimulan o wala ka pang napag-iisipan. Kung meron ka mang napag-iisipan, wala ka rin nasisimulan. Ibig sabihin, hindi ka pa nga baliw. Kailangan maging baliw ka sa iisang pangarap. Simulan mo muna sa iisang pangarap, focus ka lang dyan, sa definite goal mo. Huwag ka gumawa ng maraming goal, tasks, and achievements. Kasi hindi mo naman masimulan at wala ka pang nasisimulan, kaya wala kang nagagawa, wala ka rin natatapos. So dapat baliw ka doon sa iisang pangarap. Pag sinabing baliw, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala kang pakialam sa iisipin ng mga tao sa paligid mo. Gagawin mo yon kasi yun ang pangarap mo. Yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun yung goal mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Dapat baliw ka. Pangalawa, dapat hindi na mahalaga at wala ka ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ano man sabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, wala kang pakialam. Ano man yung nararamdaman ng ibang tao, pero walang tulong sa pangarap mo, wala ka rin pakialam. Yung iniisip nila tungkol sa'yo, walang kinalaman sa pangarap mo, wala kang pakialam. Ito lang, ba't mo intindihin yung sasabihin at iniisip o nararamdaman ng ibang tao? Una, sila ba magpapakain sa'yo sa pamilya mo? Hindi. Pangalawa, kapag may nangyari o nahihirapan ka sa buhay, sila ba yung tumutulong sa'yo? Hindi rin naman. Kaya wag mong pakialaman yung iisipin ng ibang tao. Pakialaman mo ano ginagawa mo sa buhay mo araw-araw. Kasi sa araw-araw na ginawa din naman ng Diyos, mga kapulubi, wala rin naman yan silang pakialam sa ginagawa mo. Hindi rin naman yan sila magpapakabisi para isipin nila ano yung ginagawa mo araw-araw, hindi ba? Kaya ikaw, focus ka lang doon sa goal mo. Maging baliw ka lang. Okay, sunod. Dapat po, handa mo nang tanggapin yung mga pagbabago sa buhay mo. Anong klaseng pagbabago yon? Magaan o mahirap na pagbabago, yung dumating sa buhay mo, lahat yon ay parte ng proseso para magbago o mag-evolve ka mismo. So kailangan, anumang klase ng pagbabago yan, yakapin mo, tanggapin mo, at gawan mo ng paraan para masolusyonan. Kung ang pagbabago ay sa pamagitan ng problema o mga suliranin sa buhay, mga pagsubok, gawan mo ng paraan. Kasi pag yan nalagpasan mo, yung mga pagsubok na yan, magiging magaan na sa'yo. Halimbawa, minsan ka nang iniwan ng boyfriend mo sa unang pagkakataon. Masakit, tama? Pero yung pangalawang pagkakataon, iniwan ka ng boyfriend mo, masakit pa rin. Pero hindi na masyado. Sa pangatlong pagkakataon, pag iniwan niloko ka ng pangatlong boyfriend mo, masakit pa din kasi may puso ka, may feelings ka. Pero mas alam mo na kung paano i-handle yung situation. Tama? Ganun din po sa mga pagsubok. The more na napagdaanan mo na siya, nalagpasan mo na siya, mas gumagaling ka na, mas kaya mo na. Ang ibig sabihin, mas papunta ka na sa tagumpay mo doon sa buhay. Ano mang pagsubok ay uri ng proseso para makamit mo yung mga pangarap mo. Kailangan nga lang, focus ka doon sa goal mo. Baliw ka sa pangarap mo. Mamaya, marami dumang sa yung pagsubok. Pero, nangyari yun dahil sa iba't iba yung goal o focus mo. Pagsubok pala yun dahil sa mga maling ginagawa mo. So, kailangan muna, ituwid mo yung isip mo. Ano kinababaliwan mo araw-araw? Saan ka baliw? Para may mangyaring pagbabago sa buhay mo. Gusto mo ng pagbabago? Yakapin mo yung pagbabago muna. Paano magbabago buhay mo kung ikaw mismo ay hindi binabago yung mga gawa, pag-iisip, at action mo sa araw-araw? So, simulan mo na yung pagbabago para magkaroon ng konting pagbabago. Simulan natin sa konting pagbabago dyan sa buhay mo. Kapag nangyari na yan, balitaan mo ako, mga kapulubi. Ako po, unti-unti din kagaya ninyo, nagsisimula pa lang. Pero ito yung mga karanasan ko sa buhay ko. Ingat!